Tayo po lahat ito may para po sa call to worship. Psalms 100, verse 1 to 3. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. Tayo po lahat. It is who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Para po sa ating opening hymn, kantahin po natin ang Holy, Holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, which word and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide Thee, though the eye of sinfulness Thy glory may not see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect in power, in love and purity. Holy, holy, Lord God Almighty, all the earth shall praise Thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Yes, Lord. Panginoon, salamat po sa linggong nagdaan. Hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya na binibigyan niyo po sa amin sa mga araw-araw po na kinakain po namin, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon, na mga pagpapala at saka po sa mga natutunan po namin kahapon po sa leadership training, Panginoon. Yan lang po ang aming salamat at dalangin sa Panginoon po, Jesus. Amen. Praise God. Okay, good morning po sa ating lahat. Happy Bear Months! Kaya kamusahin mo naman yung katabi mo, tapikin mo. Yan, Bear Months, pagpalain ka ng Panginoon ngayong umagang ito. Good morning po. And welcome sa ating pananambahan dito sa ating iglesia, Faith United Methodist Church. We welcome also our brothers and sisters in Christ na kasama natin online, joining us sa ating worship. And also welcome po sa ating mga kapatid na taga Mabini. Dito po kayo. Yan, ang ating mga faith
at ating kapuso, kapamilya, yan na sila. Ang ating mga kaibigan, kapatid na taga Mabini, welcome po sa Faith United Methodist Church at pagpalain kayo ng Panginoon sa araw na ito, sa ating pananambahan, ating pagsamba. Yan, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng September 2023. At ngayon po ay talagang nararamdaman natin na medyo malamig na ang panahon. Yan ay sumisimbolo ng Burr months kung saan ang buwan na nalalapit ang selebrasyon natin ng kapanganakan ng Panginoon. Welcome po kayo, ang ating mga taga Mabini. Pagpalain kayo ng Panginoon kayo sa pananambahan ngayon. At tayo po ibabati ng maligayang kaarawan ngayong pong darating na linggo na darating na ating mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang birthday. Noong pong September 2 ay birthday ni Macario. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, kayo ay aming iniimbitahan dito sa harap upang maipanalangin si Kuya Marl at si Shane. Yan, sa panibagong Amen. taon na ibinigay sa kanila ng Panginoon sa kanilang kaarawan. Sige po, meron po bang magbo-birthday sa ating mga kapatid na taga Mabini ngayong buwan ng September? Meron po ba? Yan, magbo-birthday? Yan, sige po, tayo kayo po at para maisama po kayo sa panalangin. Ano po? Yan, wag po kayo mahiya na kayo ay tatanda. No, panibagong taon na dagdag. Pero yan ay blessing ng Panginoon sa panibagong taon na ibinigay. Sige, ate, kayo po o si baby? Okay. Birthday ni ate. Ngayong September. Sige po. Si ate. Tayo ka. Halika. Huwag ka mahiya at para mas lalo kang mahalin ni mister mo. At si mister, ikaw pang asawa. O sige, tayong lahat ay tumayo. Pag-pray natin ng mga kapatid natin. Tapos yung mga kasama natin, papasukin sila rito sa loob. Mga ninong at ninang ba sila? O, papasukin ka nyo sa loob, ha? Okay, let's pray. Lord Jesus, salamat po sa mga buhay ng mga kapatid namin na patuloy pong mag-celebrate ng kanilang kaarawan this coming days and weeks. Thank you, Lord, sa patuloy mong pagpapala ng buhay na patuloy po nilang tatanggapin. Nawa ang aming panalangin, bigyan mo sila, Panginoon, ng pusong papagpasalamat at buhay na may kapayapaan upang ipagpasalamat nila sa araw-araw ang kanilang matatanggap na biyaya mula sa iyo. Pag-aaral mula kay Shane, bigyan mo siya ng katalinuhan, kalakasan, kalusugan at matatag na puso upang maging matatag na kabataan. Ganun din sa ina na ito, na nanay, patuloy mong pagpalain ang kapatid naming ito, bigyan siya ng buhay, pagpapala sa kanyang family, sa kanyang mga mahal sa buhay, upang maging huwaran, hindi lamang sa kanyang anak, maging sa kanyang kabiyak. Kay Marlo, ang pag-iingat, pagpapala, ang maranasan niya, Panginoon, yung desire ng puso niya ay patuloy po ninyong pagpalain. Kawang Diyos ang mag-motivate at magbigay sa kanya ng napakalaking inspirasyon upang makapaglingkod sa iyo. At sa mga kapatid namin na wala rito, tulad kay RJ at kay Cheska, i-bless yung Panginoon ang mga anak mong ito, ang magkapatid na Salinas. Kawang mag-bless din, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. In the mighty name of Jesus is our declaration and prayer. Amen. Okay? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Day to you. Masaya yung bata. Okay. Sige po. Mamaya na yung handaan, ha? Mamaya na po ang kainan. Okay, thank you po. At tayo po ngayon ay nasa ating church announcement. Salamat po sa bulaklak na kaloob ngayong linggong ito.
ang ating in charge, sa ating flower donors ay ang Mangawang family ngayong month of September. At ngayon din po ang ating regular church council meeting every first Sunday of the month. Kaya mamaya po ay meron po tayong meeting and also our first Sunday salo-salo. Kaya mamaya po ay tayo po ay magsama-sama upang magkaroon ng lunch fellowship. Yan. And also po ang ating pong Grandparents Sunday ay gagawin po natin sa September 10. Ito po ay second week of September. At ganun din po ang September 10 ay anniversary ng Higher Ground United Methodist Church dun po sa Mahabang Dahilig, Batangas City. At ang kanilang tagapagsalita po doon ay ang ating Reverend Jeremias Mangawang. Kaya ako po ang kasama ninyo sa September 10 worship. At ganun din po ang ating September 30, ang ating Christian Education Sunday. Ano ba ang ating Christian Education? Ang Christian Education po ay patungkol sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano mang activity yan, basta tungkol sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay Christian Education. Pagkakatuto, pagkakalalim, pagpapalawak ng pangunawa natin bilang anak ng Panginoon at tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Kaya yan po ang ating celebration, Christian Education Sunday. Pero sa September 29, Saturday po ito, instead na tayo po ay celebrate dito sa ating local church, kung maalala nyo, nag-Christian Education tayo before, doing yung ating mga coloring contest and poster making. Ito po ngayon ay dinala naman namin Batangas wide. Kaya sa September 29, ang celebration po ng Christian Education natin ay hindi na sa local church, pero church Batangas wide na po. Ano ibig sabihin po nito? 29, dun po sa Knox Crossville, UMC, ang ating pong mga dadalhin o kasama ay ang mga bata. Yan, priority natin mga bata natin dito sa church. Yan, sasama po natin sila at meron po tayong gagawing coloring contest, 7 to 8 years old. Good morning po. At ang ating poster making contest ay 9 to 10 years old. Yan, yung ating mga bata dito sa ating church. Yan, September 29 po, isama natin. At kung hindi nyo po maiwan yung inyong mga anak na hindi pa talaga sila, na hindi kayo kasama, pwede po kayong sumama. Yan, tulad ni Ate Cheline, may 2 siyang anak. So, pwede po kayong sumama at magbabaon po tayo for our luncheon fellowship. Yan, good morning po sa atin, Ate Lizelle and family. Yan, magandang umaga po sa inyo. And also po, ang ating 11 to 12. Meron ba tayong batang 11 to 12? Si Aning, ilan taon na si Aning, Be? Sa L? 9 pa lang si Aning. Okay. Yan, ang 11 to 12, yun ang ilalaban natin ng Bible quiz. 11 to 12. So, meron pong ibibigay na pointers to review, kwento. Okay, yan 10 na si Ate Aning. Sa Ate Aning ay ilalaban natin ang poster making. Tuturuan ni Kuya Sael at saka ni na Ate Zoe kung paano gagawin niya. Ano po? Yan po ay merong competition sa buong Batangas po yan. Kaya paghahandaan namin ng mga bata. Yung nanalo po dito sa ating coloring contest before, parang sino ba yun? Si Arden? Okay, yun din po. Arden, no, anak, no? Yan, meron tayong coloring contest sa buong Batangas. Sa Knox Crossville po gaganapin September 29. Mga bata po ang ating mga isasama doon. Kaya we will join them para po ngayon naman ay time ng mga bata, masamahan natin sila, maki-fellowship po sa mga kasama nating mga kapananampalataya dito sa Batangas. So paghahandaan po namin yon ng ating mga Faith UMC kids in celebration of Christian Education Month. Yun po, Christian Education Festival. So yun po yung ating mga announcement. Kahapon po ay natapos ng may pagpapala ang youth leadership training, although nandoon ang kapaguran dahil po sa sunod-sunod na gawain. Pero praise God, malakas ang ating mga kabataan, ang ating mga ate at kuya.
At nakasama natin buong maghapon, 2 araw po ito na leadership training nila. Nung Saturday ay lumuwas pa ng Manila sina pastor umattend ng workers meeting. Pagdating, dumiretso na po doon sa Batangas Central at nung gabi kasama po niya yung youth officers ng PAC, maging yung kabataang presidente ng national. Ano pangalan Kuya Mar ng national president? Kasama din po, nandito rin po kagabi. Medyo madami po sila eh. Feeling ko magkakamukha sila. Kaya, yun, si Kuya Earl ng President ng National Youth ay kasama din po. Kagabi at nakiisang damdamin po sa ating kapatid na kabataan. In behalf po ng Faith UMC family, we thank God sa inyong prayer and support. Napakahalaga po ng inyong panalangin. Tunay na habang nabubuhay ay nandiyan ang hamon, ang pagsubok. Pero bilang mananampalataya, kailangan lagi tayong magtiwala at manalig sa Panginoon. Dahil ang buhay ay hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo mananatili sa mundong ito. Pero ang maganda, meron kang pananampalataya sa Panginoon, mawala ka man, ay alam mo na ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Kaya mas maganda po na mawala tayo sa mundo, pero andoon ang meron tayong pananampalataya, pagtitiwala at naroon ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, nariyan ang mga pagsubok, nariyan ang mga hamon, at yun ang paraan na ibinibigay ng Panginoon upang lalo tayong maging matatag. Yan po ay challenge sa bawat isa upang mas lalo tayong lumalim sa ating palataya at mas lalo tayong tumawag sa ating Panginoong Diyos upang lalo tayong maging matatag. Kaya andoon man ang kalungkutan, naroon man ang damdamin ng kabigatan, ang mas mainam ay yung bigat na yon at lungkot dalhin mo sa Panginoon. Yan, ibigay natin sa lahat dahil siya ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti at mas mainam. At kung ibinigay mo sa Panginoon, patuloy lang po tayo maglingkod ng may kagalakan. Amen po? Amen. Praise God sa araw na ito. At natapos na po ang bagyo itong mga nagdaang araw. Ay maulan. Sunod-sunod po ang hindi magandang panahon sa Manila. May mga pagbaha. Pero praise God, malakas po tayo. Maganda ang ating pangangatawan at patuloy na nagagalak dahil tayo pinagpapala ng Panginoon. Kaya ibalik natin sa Lord ang honor and glory dahil napakabuti ng ating Diyos na buhay na makapangyarihan. Kaya tayo po yung magpapatuloy na at ngayon po ay nasa panahon tayo ng pagbibigay ng ating offering for our building fund. Sige po. Maaari na po nating dalhin sa altar ang ating handog para sa paggawain ng ating iglesia. Okay, good morning. Pwede bang sabi mo sa katabi mo, pinagpala ako kasi kasama kita. Ulitin natin ha, pinagpala ako kasi kasama kita. Mas lalo akong pinagpala kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Palakpatin ng Panginoon. Sige po, tayong lahat ay tumayo at magpuri at umawit sa ating Diyos na makapangyarihan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Samahan niyo po kaming awitan at papurihan ang Panginoon ngayong araw ng linggo. Ang lahat po ba ay pinagpala ngayong araw na ito? Amen. Amen. Naniniwala po ba kayong hindi aksidenteng dinala kayo ng Panginoon sa Faith United Methodist Church? Amen. Amen. Kaya ayan, patuloy po nating awitan ng Panginoon dahil tunay na napakabuti niya. Sabi nga po sa ating unang aawitin, sabi dyan, great things. Dahil tunay na anuman ang iyong pinagdaraanan, anuman ang iyong mga problema, maraming kapalit na higit na mas maganda na ibibigay ang Panginoon. Kaya patuloy po nating awitan ng Panginoon, awitin po natin ang great things.
worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. And see what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, make it alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You've been faithful through every storm. You'll be faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You have done great things. Oh God, you do great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake it alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, and hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. And God, you do great things. Ayan, patuloy po nating awitan ng Panginoon. Ano man yung dinadalang bigat ng puso mo ngayon, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong ibagsak ang lahat ng bigat na meron kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awit sa Kanya. Awitin po natin ang laid down. You call me out further than a veil.
ever gone before. You're calling me deeper. Oh, you're drawing me to go beyond the shore. And there ain't no hope. And even though I tried to hold before, but if you say so, I will let go. Oh, oh. And I will lay it down, I will lay it down, I will lay it down, I feel low. I will lay it down, I will lay it down, have your way in me. Oh, you're drawing me close. Though my heart may fail, you hold me still. You're drawing me nearer. Oh, it's in the deepest night, your light's revealed. There ain't no hope, 'cause I know that you are faithful still. If you say so, I will let go. I will lay it down, I will lay it down, I will lay it down, I feel low. I will lay it down, I will lay it down, have your way in me. 'Cause everything that I have, and everything that I am, Lord, my life is in your hands. I trust in you, 'cause in the rise and in the fall, and you're the voice that leads me on, and there's no need to doubt at all. I trust in you, 'cause everything that I have, and everything that I have, and Lord, my life is in your hands. I trust in you, is in the rise and in the fall. You're the voice that leads me on, and there's no need to doubt at all. I trust in you, 'cause I will lay it down, I will lay it down, I will lay it down, I feel low. I will lay it down, I will lay it down, have your way in me. I will lay it down, I will lay it down, I will lay it down, I feel Lord. I will lay it down, I will lay it down, have your way in me. Oh, have your way. Amen. 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 Yes, Lord, Lord. Praise. Ayan. Sa patuloy po nating pag-alay ng awitin sa Panginoon. Alam ko, sa dami po ng nitong nagdaang linggo, sobrang ang daming nangyari, ang daming bigat na ipinaranas ng mundo. Maging sa pagkawala po ng isa ating mga kapatid, alam ko, may mga bigat, may mga burden na dinadala pa tayo sa mga puso natin kasi may mga bagay tayong hindi maintindihan. Pero alam ko, sa pagkakataong to, sa pagse-celebrate natin ng Burr Months, sa pagse-celebrate natin ng buhay ng Panginoon, sa pag-celebrate natin ng buhay ng ating kapatid, mga kapatid, alam ko, hindi madali kung ano man yung meron kayo ngayon, ano man yung pinagdaraanan nyo, ano man yung problema. Pero alam ko, in God's perfect timing, tatanggalin ng Panginoon kung ano man yung bigat na meron kayo sa puso nyo. Kung ano man yung mga problemang akala nyo, hanggang doon na lang yun. Pero gugulatin kayo ng Panginoon. Sabi nga, di ba, sa trending ngayon, gulatin mo sila. Kaya mga kapatid, gulatin nyo sila dahil ang Panginoon patuloy na kumikilos sa buhay natin. Amen. Kaya patuloy po nating awitan ng Panginoon. Awitin po natin ang Fire Burns. Don't wanna go back, Lord, to the way you used to live, the way you used to live. I won't go back, Lord. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I will not stop. And I will not stop till every tribe and nation bows
see your glory, your fire Burn within me, burns within me with your fire. Your fire burns. Your fire burns within me, within me with your fire. Minsan pa mga batid, don't wanna go back, Lord. I don't wanna go back, Lord, to the way I used to live, the way I used to live. No, I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. And I will not stop till every tribe and nation bows before you. And I will not stop till they'll see your glory, see your glory, your fire burns within me, it burns within me with your fire burns within me, burns within me with your fire. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Minsan pa po, lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, 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 generation. Arise, generation, no longer forsaken. Arise, 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 generation, no longer forsaken. Arise, arise, arise. Your fire burns, it burns. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. King of glory, King of glory, King of glory, come in, Lord, come in. King of glory, King of glory, come in and fill this place. King of glory, King of glory, King of glory, come in. Lord, come in. King of glory, King of glory, come in and fill this place. King of glory, King of glory, King of glory, come in. Lord, come in. King of glory, King of glory, come in
and fill this place. Your fire burns within me, burns with your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire burns, it burns. With your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Fires Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, that your fire burns, Panginoon, sa aming mga puso. Patuloy ng pag-ibig, katapatan, at kabutihan mo, Panginoon. Ang patuloy na nagpapaalab sa aming mga pusong naghahanap ng kalinga, naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng magpupuno sa mga pagkukulang na hinahanap namin, Panginoon. Lord, right now, we continue to praise and worship you. Sa kabila, Panginoon, ng kung anumang kalungkutan ang meron kami. Lord, alam ko, patuloy mo kaming sinasamahan, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kaming magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil tunay kang mabuti noon, ngayon, at magpakailanman, Father God. Lord, right now, we continue to seek your face. We continue to seek your glory, Panginoon. We continue to seek your blessings, Panginoon. Kaya Lord, patuloy na pakapunuin mo po ang aking mga kapatid na naririto. Magiging ang mga kapatid namin, nakasama namin online, Panginoon. Punuin mo po sila ng iyong siksik, liglig at nag-uumapaw ng mga pagpapala, Panginoon. Patuloy na sagutin ang mga tanong sa kanilang puso, sa kanilang isipan, Father God. Patuloy na pakapunuin sila ng iyong katapatan, ng iyong katakilaan, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, right now, we also continue to seek your forgiveness sa mga kasalanang aming nagagawa, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Father God. But Lord, despite kung ano man yung mga nawawala, kung ano man yung mga pagkukulang, alam namin, Lord, ikaw ang magpupuno. Lord, we also pray na kayo po ang sumagot anuman ang inihiling ng iyong mga anak. Whatever their hearts desires, Panginoon, grant them in your time. Kasi alam ko at naniniwala kami, Panginoon, that your will be done in your right and perfect timing. Lord, also we pray sa aming pastor na magbibigay ng iyong mensahe ng buhay, Panginoon. Patuloy na gamitin mo po siya, Panginoon, bilang iyong daluyan ng pagpapala, Father God, upang maranasan namin ang iyong buhay ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, I also pray sa bibinyagan, Panginoon, na bata ngayon. Lord, patuloy na kayo magpuno sa buhay ng batang ito hanggang sa kanyang paglaki upang mas makilala ka, upang ikaw ang maging tagapagligtas niya sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, patuloy namin sa iyong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aking samo at dalangin sa iyong napakatamis na pangalan. Amen at amen. King of glory, come in and fill this place. Oh, King of glory, come in. Lord, come in. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Your fire burns within me, burns within me with your fire. Minsan po your fire burns. Your fire burns within me,
Panginoon. Tayo po ay magsitayo po ulit para po sa pagbasa. Matthew 16:21-28. Mula noon ay ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem ng ganito. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano ang mapapala ng isang tao, makakamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama rin ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito sa bilang ng hari. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Sige, papuntahin muna natin yung mga bata sa kanilang lugar. Meron pa ba tayong kasama sa labas? Ninong at Ninang Ben sa labas? Papasukin natin sila para makarinig sila ng mensahe ng Panginoon. Sino ba yung nakakakilala doon? Papasukin natin sila, dali, para sayang naman ang pagkakataon nandito na sa simbahan at di nila matatanggap ang mensahe ng Panginoon. Yan. Tayo, minsan lang tayo magkikita-kita, minsan lang din tayo magkakausap-usap, minsan lang din tayo magkakakwentuhan. Alam nyo, pinakamasarap na kwentuhan, yung nasa simbahan tayo. Amen ba yun? Ang isa sa pinakamagandang place na makipag-usap ang tao ay yung makasama niya ang Diyos sa kanyang buhay. No? Alam ko po at naiintindihan ko kayo kung tayo man ay narito dahil sa isang purpose upang masaksiyan ang binyag ng bata. Kayo ay mga ninang at ninong, ngunit ito po tandaan ninyo, may mas mahalaga pa kung bakit kayo narito. Yung mapakinggan ninyo ang pagkain ng inyong espiritong buhay. Marami sa mundo ngayon na hindi alam kung hanggang saan siya maglalakbay sa buhay na ito. Maraming tao sa mundo ngayon na hindi siya tiyak kung hanggang kailan siya titindig kasama ng kanyang pamilya. Alam niyo, ang pinakamasakit
sa isang portion ng buhay ng tao, yung mapag-uusapan ng kamatayan. Tama po ba? Sino sa inyo ang gusto pinag-uusapan ng kamatayan? Wala. Tama? Dahil tayong mga lingkod ng Diyos, whether we like it or not, kailangan nating mapakinggan kung hanggang saan ang buhay ng tao. Even the Son of God, no, na ibinigay sa atin sa mundong ito, napag-usapan din yung kanyang kamatayan. Take note, kung si Jesus ay pinahapyawan niya yung kanyang kamatayan, sino pa tayo ng mga tao? Alam nyo, hindi ako natatakot pag pinag-uusapan ng kamatayan. Sabi ko nga kay She, kung ako man ay mamamatay, mas magandang mamatay akong natutulog. Yung paggising ko, langit na. Amen? Amen ba yun? Hindi yung pahihirapan ka pa sa ospital, tutusukan ng kung ano-ano, tapos mabubuhay ka. Nakuha niyo yung point na, yung buhay ka pa, pinahihirapan ka na. Pero ang mga anak ng Diyos, pag nabuhay kay Lord, hindi pahihirapan. Amen? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, yung problema ang buhay, nakangiti ka pa rin. Kahit masakit ang pinagdadaanan, still, you are facing the problem with smiling face. Amen? Papa-English ako Ganun talaga kapag ka natatouch yung spirit mo. Hindi ka makokontrol kahit ng emotion mo. Mas maganda ang emotion natin, ang kasama natin sa emotion natin si Lord. Ayan ba yun? Alam niyo, sabi ng Panginoon, mahal mo ba talaga ako? Hello? Kailan yung minsan narinig yung tanong na ito? Mahal mo ba talaga ako? Itong mag-asawa na ito. Tanungin natin. Sinabi mo ba sa kanya na, mahal mo ba talaga ako? Nasabi mo na ba sa asawa yun? Pwede ba kayong magharap ng saglit? Tayo nga kayong dalawa. Tayo. Alagay nito. Pasensya na kayo ganito si pastor dito kayo magpapabinyag, kaya susunod kayo sa akin. Ganito. Alagay kayo mag-asawa. Masanay na kayo kasi si Pastor Jerry ganito talaga. Walang pinipili, walang kinikilingan. Serbisyong totoo lang. Wala na si Mike Enriquez Excuse me po. Yan. Okay. Pangalan mo, kapatid? Ariel po. Bakay po. Alaysa, natanggaw ba si Ariel? May kiss the bride. Okay, tingin kay Sarah para Sarah. Gusto naming marinig yung sinabi mo sa kanya, yung sabi mo na Ariel, with matching kunwari wala kami dito. Yan, nasa tayo ngayon? Nasa action tayo ngayon. Nasa tawag ito? Meron tayong shooting. Ngayon, shooting tayo ngayon. Wow, very good. Ikaw si Marian Rivera, ikaw si Ding Dong Dantes. Oh, very good Ayos Okay, game Ako. Ano sabi sa kanya? Ariel, mahal mo ba ako? Hindi. Hindi, joke lang. Ariel, sabi mo kinikilig Madadagdagan agad yan. Hindi, okay. Okay, salamat Ariel and Alyssa. Okay, upo na kayo Salamat. Nakaputi rin kayo, Gaya-gaya kayo Yan. Hello. Nakakasunod ba kayo, mga kapatid? Alam nyo, ang Diyos mapagmahal. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi yan masusukat. Kahit yung kasama mo pa, hindi yan mapipigilan. Alam nyo yung senaryo,
dito sa pag-uusap ni Jesus at ni Peter, pag binabalik-balikan ko to mga kapatid, naalaala ko yung kalagayan ko bilang isang pastor at bilang isang tagasunod ng Panginoon. Ini-imagine ko, kung ako yung nagsabi ng ganun, alam nyo, may mga plano ang Diyos na hindi natin pwedeng panghimasukan. At may mga plano rin tayo na hindi pwedeng panghimasukan ng pamilya natin. Tama, mali? May mga gusto tayo na ayaw gustuhin kahit ng asawa mo o na kahit ng nanay at tatay mo. May mga gusto tayong gawin na hindi okay sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo. Tama, mali? Lalo na kung pag-uusapan ninyo yung kamatayan. Alam nyo, may kabataan kami rito. Si Kerlin. Sabi-sabi nga tayo, 1, 2, 3. Hindi namin alam na siya'y mawawala na sa amin. Pero hindi namin pinag-usapan. Yun ang mas nakakalungkot. Di ba mas magandang yung may cancer nga, tinatanggap niya ng may taning na siya. Naniniwala ba kayo may mga taning ng mga buhay niyo? Yes. Sabi natin, Lisel, oo naman. Ulitin mo kayo. Naniniwala ba kayong may taning ng buhay niyo? Yan. Alam nyo, yung mga ganong sagot, positive yun. At least nakakasiguro tayo na ang buhay natin hindi atin. Kaya huwag tayong magmalaki. Napakaraming tao ngayon na nabubuhay at feeling nila kanila ang buhay. Tama, mali? Yung hindi mo kayang mabuhay kahit yung kasama mo sa bahay. Pero bang ganon? Yung ayaw mabuhay dahil may kasama ka sa bahay? Yung gusto mo nag-iisa ka, wag ka rito, doon ka sa bundok, tumira. Hello? Alam mo sa amin, sa Tondo, napakasimple ng buhay namin. Magkakasama kami ron. Bakit? Kasi wala man kaming pera, pero masaya kami pag nagkikita-kita. Wala man kaming ganun kaganda ng bahay, pero masaya kami pag gumigising sa umaga. Yun nga lang gawin. Ngayon, tama bang ipahayag ni Jesus yung kanyang kamatayan sa harap ng kanyang mga alagad? Tama. Bakit? Kasi kung hindi mamamatay si Jesus, kanan. Ang lakas ng loob ang nasa labas na pagsabihan ka. Kasi pag nasa labas ka na, walang makikialam sa iyo. Mali. Ano pakialam mo? Buhay ko to. Buhay na may buhay, nakikialam. Amen? Ate, ba't napapaluwa ka? Parang natatouch siya ng Panginoon. No? Pangalan mo, ate? Iyak natin, masaya si Lord dahil nandito tayo. Amen? Naramdaman ko si ate. Kasi alam ko, hindi man niya sabihin, pero si Lord, sa puso niya, kinakausap siya. Mas magandang makipag-usap tayo kay Lord heart to heart. Huwag niyong pakinggan, huwag niyong tingnan si pastor. Pakinggan ninyo yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Itong nung sinabi ni Peter, Panginoon, naway wag loobin ng Diyos na mangyari sa iyo yon. Hello, kay Lord nga nang galing yung plano eh. Tama? So lahat ng plano, kung sa paningin ng tao, yung simpleng bagay na sinakripisyo mo, malaking bagay sa harap din ng Diyos. Imagine niyo dapat ngayon, nagtatrabaho kayo, o meron kayong gagawin. Pero sinakripice niyo yung kaunting oras, hindi para maging ninong at ninang, hindi para maranasan ang biyaya ng Panginoon kasama namin.
I pray, kung loobin ng Diyos na bumalik kayo sa lugar na ito, praise the Lord. Kung hindi man, praise the Lord pa rin. At least, nabahagi na namin kayo ng salita niya. Amen? Alam niyo mga kapatid, marami na akong bininyagan sa Mabini. At ang lagi kong paalala, sana kung pupunta kayo dito, wag lang yung panahon ng binyag, kundi sa panahon ng pagpapasalamat. Natuwa nga ako kay nung nagsimba kayo. Sabi ko, praise the Lord. Dahil kahit malayo sila, sabi ko nga kung wala kayong pamasahe at magsisimba kayo, willing akong magbigay. Dahil pagdating ng araw, si Lord nang magbibigay sa inyo, pagpapalain kayo. Amen? Sabihin nyo lang, huwag kayong mahiya. Kung gusto nyo magsimba, kasama namin, punta kayo. Kung wala kayong pamasahe, marami kayong mahingan dito. Nandiyan si Mika, si Jaja. Pahiramin ko yung motor ko para ihatid kayo sa Mabini. May mga sakyan din kami. Hindi nga lang binibili. Hindi lang binibenta. Pero pwede kayong ihatid kung wala kayong pamasahe. Pero hindi naman mangyayari yon. Pag pumunta kayo kay Lord, lahat ng pangangailangan nyo ibibigay niya. Amen ba yon? Kaya mga kapatid, salamat sa Mabini. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng ministry. At nagkaroon ng dahilan para magpatuloy ang Faith UMC sa kanyang mission. Which is, yun ang gusto ng Panginoon. Ang mission niya, mamatay, ngunit sa ikatlong araw, mabuhay. Pero after nun, anong kasunod noon? Alam nyo, nung sinabi ni Peter na wag loobin ng Diyos, sinabihan siya ni Jesus Ito, sabi rito, sa page, sa chapter 16, verse 23. May Biblia kayo dyan, tingnan ninyo. Ng Matthew 16, verse 23. May sinabi si Jesus kay Pedro na hindi niya maaring nagustuhan din. Pero masakit to. Sabi rito, ngunit hinarap siya ni Jesus. Lagyan natin ng action to. Halika nga rito, Kim. Kim, halika. Ito, si Kim ba yan? Romeo. Si Kim. Parang nananaginip yata ako, si Kid. Mukha mo kayo si... okay. Kunwari ko si Peter, Kid. Sabihin mo. Ito sasabihin mo. Halika. Ulitin mo, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Yan, sige. Memorize mo. Panginoon, wag na wag Yan, ulitin mo. Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Yan. Praying magsimba ka pa sa Sunday, no? Okay. Alam nyo, itong masaya. Kailangan nakikita natin kung anong nangyayari sa Biblia. No? Sige, sabi mo, ulitin mo. Panginoon, wag mong itulot. Wag nawang itulot ng Diyos. Okay. Ulit. Yan. Huwag kang kabahan. Relax. Kaya talaga pag magpapastor. Kinakabahan. Panginoon, wag mong itulot ng Diyos. Yan. Ulitin mo. Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Okay. 1, 2, 3. Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Harap ka sa akin yung sabihin mo. Panginoon, wag itulot ng Diyos. Okay. Ngayon,
Ngunit hinarap siya ni Jesus. Imagine niyo, hindi ako si Jesus, ako si Jeremiah, propeta. Ako lang mag-aak kay Jesus. Hinarap siya ni Jesus at sinabi, lumayo ka! Satanas. Anong pakiramdam mo? Open. Pero magkakilala kami. Palakpakan natin si Romeo. Thank you, Romeo, ha? Alam nyo, ayun ang katotohanan. Yung pagsabihan ka ni Jesus sa Satanas, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pag may nais ang Diyos na kinokontra natin, ang tingin sa atin ng Diyos, Satanas. Hello. Imagine ninyo, pag gawain ng Diyos at kinontra nyo, yun ang sasabihin ko sa inyo. Pero, awa naman, walang kumokontra. Amen? Ni isa, walang kumokontra. Bakit? Kasi lahat ng gawain dito ng Panginoon, nagagawa eh. Sabi natin, wag mo kong lapitan, Satanas. Amen? Go away! Wow. Go away, Satan. Wala kang authority na pangunahan ako. Amen? Sino ang mangunguna sa atin? Only Jesus Christ, the Son of God. Ngunit ang buhay na hindi natatakot mawalan nito ay siyang magkakaroon. Parang parang hindi natin mag-hit. Pero kung titingnan nyo, may sacrifice eh. Tama? Si Jesus, kahit mawalan siya ng buhay, para sa iyo, okay lang. Bakit? Kasi ang bunga nun, mapapabuti ka. Hello? Kaya tayong mga Kristiyano, yung maliit na sakripisyo, hindi yan makakalimutan ng taong nagawan mo ng sakripisyo. Tama, mali? Yung magugulat ka na lang, naabot kami ng 5 hours. Dahil sa mga usapin at encourage ko siya. Alam nyo, ang laking parte pala para sa kanya na nakakausap niya ako kapag hindi niya alam ang mga sagot sa tanong niya. Awa ng Diyos, binibigyan naman tayo ng wisdom. Kasi ang tao may limit. Kita niya yung mga alagad niya. Bakit? Kasi yung mga alagad niya nagbukas na kay Jesus. Eh nung sinabi ni Peter yon, nakita niya agad, umentry doon sa loob si Satan para pangunahan si Pedro. Kaya sabi ni Jesus, dumayo ka, Satanas. Pero hindi si Pedro ang sinasabihan niya. Yung mapagsamantalang kaaway. Kaya tayo, pinagsasamantalaan tayo ng kaaway, hindi nyo lang alam. Tama? Kung saan tayo mahina, doon niya tayo dinudurog. Doon niya tayo sinasaktan. Yung may kirot na, lalo ka pang kikirutin. Yung masakit na, lalo pang pasasakitin. Tama? Pero huwag kayong mag-alala. Dahil may Diyos tayong nakakaunawa sa atin. Amen? Pwede pala ng Panginoon? No? Dito ko ituloy yung kwento. Nung nagkita kami ni Geboni. Nagkwentuhan kami. Tapos nung uuwi na kami, siguro naramdaman niya na parang kulang yung aking panggas. Pero hindi mo ako nagsasabi. Kasi talagang
talagang yung moment na, yung last week, talagang naramdaman ko yung nasaid din pala ako. Sinasabi ko yan sa mga miyembro dito. Pero hindi ako nawalan. Nasaid, pero hindi nawalan. Hello? Tinawag ako, Pastor Jerry. Tinamayan niya ako. Kay Bonnie, pasensya ka na. Na-appreciate ko lang yung kabutihan mo. Tinawag niya ako. Tinamayan. Tapos may papel na nakatusok, na tumusok pa sa balat ko, sa palad ko. Ano to? Nilukot na. Sir, ang dagdag mo sa pamasahe mo, sa panggas mo. Alam natin, Gina, yon, kwento ko yon. Alam niyo, ako yung taong kahit maliit, o ano pa man, hindi lilipas ang isang araw na hindi ko pinagpapasalamat sa Panginoon. Binabalik-balikan ko ang pangyayari na yan kasi ang Diyos napakabuti niya sa atin. Hindi mahalaga yung malaki. Yung mahalaga, anumang parte ng buhay mo, nakaagapay ang Diyos sa iyo. Doon ko siya tinitingnan. Kasi sa akin, walang halaga, walang saysay ang mga bagay sa mundo. Ang mahalaga sa akin, may Diyos na buhay. Na sa panahon na naroon ng pangangailangan, tutulungan tayo. Alam nyo ba, mga kapatid, malungkot tayo ngayon, di ba? Pero pinasasaya tayo ng Diyos. Sa loob ng 5 araw ng ating pamamalagi, paganon-ganon ako sa Sinikway. Walang patid yun. Gabi-gabi, at kung hindi ako pwede ng gabi, umaga. Kasi gusto kong i-comfort sa magitan ng Panginoon yung pamilyang nawalan. Malaking bagay na maibsan ang lungkot at bigat na kanilang nararamdaman, ang Locario family. Eh sabi ko nga sa inyo, masakit pag-usapan ang kamatayan. Lalo't masakit yung hindi nyo napag-usapan. Tama? Kasi hindi ka handa eh. Pero kung naniniwala ako, si Kerlin, inihanda siya ng Diyos. Pero hindi ko rin sinasabi, tama yung ginawa niya. Ang sinasabi ko lang, anuman ang nangyari, wala tayo doon. Labas ka doon. Eh maraming usap-usapan, ano ang nangyari? Hindi ko rin masagot, bakit? Kasi nga, wala naman ako nung panahon na yon, nung nandun sa kalagayan. Pero ang alam ko lang, ito ginawa niya. Pero mas maraming akong alam kung anong ginawa ng Diyos sa kanya. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Kasi sa isang bahagi, minsan ganito, no? Ang dami mong ginawa, pero nasira ka dahil sa isang pagkakamali. Sa isang whiteboard, ang mas nakikita mo, yung tuldok na itim, kaysa yung white na nakapalibot sa kanya. Tama, mali. Yan ang sight ng tao. Pero ang sight ng Diyos, yung lagi kang protektahan at ingatan. Kaya afterlife, si Lord ang bahala. Hindi ikaw, hindi rin ako. Kaya kung mamatay man sa atin, o kung namatay man ang Panginoon sa atin, ang usapan hindi ikaw. Between Him and the Son of God. Amen? Kung namatay si Kristo, usapan nilang mag-ama yun. Usapan ng mga Diyos yun. Usapan ng Diyos yun. Amen? Si Jesus at ang Ama, meron silang common understanding. Mamamatay siya para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya lahat ng kasalanan, binayaran na. May katumbas na buhay na walang hanggan. Amen? Kung, yung kasunod dun kung sasampalataya at mananalig ka kay Kristo, kahit mamatay, muli kang mabubuhay. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Di ba? Kaya yung buhay na nagnanais magkaroon, yun yung mga nawawalan. Kasi nga, pamamaraan nila.
yung kanilang gustong gawin. Pero yung mga buhay na hindi takot mawalan nito, pamamaraan ng Diyos ang kumikilos sa Kanya. Amen ba yun? Kaya mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Tingnan natin kung nagagawa ba natin at nasusunod ba natin yung gusto ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Diyos? Kung kayo tatanungin, personal ninyo, para sa inyo, ano ba ang gusto ng Diyos sa iyo na mangyari? Ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyo? Nanay kayo, pwede ba kayo tanungin? Parang maganda si nanay, ano? Siguro mayaman to sa... Taga saan mo kay Nay? Hindi po ba tumayo? Parang Jeprox si nanay, oh. Oh, kita nyo. Oh, tayo ka na, ito ka. Oh, wala. Oh, yari kayo ngayon sa pantalon pa lang. Oh. Nay, para sa inyo, pakiramdam nyo, ha? Oh, si Kuya. Kuya, ayos ka lang? Ayos lang. Okay. Kasi parang, sunod na ako, alis na ako. Nararamdaman ko din, eh. Okay. Ay, naihi. Okay. Nay, para sa inyo, Nay, ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo? Maging laging masaya, laging malakas ang katawan, kahit na edad na. Edad na ho kayo? Hindi ko niniwala. O, ang pamilya ko, sana'y laging masaya, laging nasa magandang kalagayan, laging malakas ang katawan. Yun naman talaga, di ba? Masaya, malusog, at maayos ang kalagayan. At higit sa lahat, ligtas sa araw-araw. Sabihin nyo nga po, ligtas ang may alam. At ligtas sa araw-araw. Ligtas ang may alam. Ligtas ang may alam. Ligtas ang may alam. Tama? Alam nyo, pag may alam kayo, lalo't kung yung nalalaman ninyo sa Diyos, Hindi nyo ba nanonotice? May mga ginagamit ang mundo. Kopya lang sa Biblia. Pero hindi nila ginagampanan yung nakokopya sa Biblia. Tama? Ligtas ang may alam. Pag may alam ka na si Jesus ang tagapagligtas mo, ligtas ka. Lalo na kung sumumpalataya ka pa. Ang may karunungan. Dahil pag marunong ka, ang karunungan ng Diyos ay nasa sayo, hindi ka po pwedeng questionin ng mundo. Pero, pipilitin ng kaaway na questionin ka. Pag dumating sa point na hindi mo na alam, pero hindi ako naniniwalang hindi mo alam. Dahil habang nabubuhay ka, pinapaalam yan ng Diyos sa iyo. Amen? Hindi mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, baka naman may alam. Alam nyo lahat ng may alam? Ano? Ha? Ayos ka lang? Kinikilig ka. May girlfriend na to. Ayos ka lang? Tingnan niya tita niya at bila siyang tao eh. Alam nyo, ganito lang tayo sa faith. Masaya. 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 No? Pag pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, lalong sumasaya. Amen? Kaya ano man ang meron tayo kahapon, salubungin natin ang may pagpasalamat ngayon. Dahil ngayon, ang araw na ito, araw ng pagpapasalamat. Kahit maraming hindi nangyari kahapon. Dahil ang mahalaga, ngayon. Amen? Dahil ngayon, narinig mo, tumawa ka, naupo ka dyan, pumasok ka rito, ang ibig sabihin nun, kasama ka sa plano ng Diyos. Palakpatin ng Panginoon. Di ba? Sabihin nga natin, ang sarap mabuhay.
Ang sarap ng buhay, lalo na pagkasama ka. Ang sarap ng buhay kung si Kristo ang dahilan ng buhay. Amen? To God be the glory. Palakpak tayo, Panginoon, no? Yung pinakamalakas sa palakpak. Ayan. Praise the Lord. Sa ating lahat, narito. Okay, sige po, magpapatuloy po tayo sa ating communion. Tinatawagan ko na po ang aking mga kasama. Si DM at saka si DN. Siya si DM, siya si DN. Wala si DL. Yan na tawag ko sa inyo DM, DN, DL. Okay. Sige po. Ihanda natin ang ating mga puso, mga kapatid, sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Bilang mga mananampalataya, lagi nating inaalaala, sinasariwa, ano ba ang meron sa mga simbolo na ito. As being part of the body of Christ, hindi po pwedeng hindi ka tumanggap, kumain ng mga simbolo at uminom. Sapagkat ang Diyos na makapangyarihan, pinaalala niya sa atin, alalahanin ninyo at gawin ito bilang kayo ay mga alagad ko. So, naniniwala po ba kayo na alagad tayo ni Kristo? Yan. Sabi mo sa sarili mo, alagad ako ni Kristo. Purihin ng Diyos. Tayo manalangin. Heavenly Father, thank you po sa pagpapala ng buhay na makasama ang bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, makatanggap ng mga simbolo ng katawan ni Kristo at ng dugo na siyang dumayo sa krus ng Panginoon. Pangunahan ninyo kami sa larangan ng pagtanggap at pagkilala na habang ginagawa namin, iniinom at kinakain ng mga simbolo na ito, ang aming paglalim ng paglilingkod sa iyo. Jesus, we love you so much. This is our declaration and prayer. Amen. Sige po, tayong lahat ay sabi ng Panginoon, tayong lahat ay narito upang kilalanin at sariwain ng may pagpapasalamat ang dulang ng Diyos na may kabanalan at katuparan ng kanyang pagmamahal. Tayo pong lahat. Tayong lahat. Sa ngalan ni Jesus. Hindi tayo itinakda ng Diyos sa buhay na kapahamakan, kundi sa kaligtasan na nakalaan kay Kristo Jesus. Purihin ang Diyos sa kanyang kagandahang loob. Tayong lahat sa sinasampalatayanan, tumayo tayo mga kapatid. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Kristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak na Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus at namatay. Inilibing sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paparito upang kumain ng mga nangabubuhay at nangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sinabi ng Panginoong Yesus, noong mga panahon na kasama niya ang kanyang mga lagad, itinaas niya ang tinapay at itong sinabi, ito ang aking katawan
na ibinibigay para sa inyo. Kunin at kanin ninyo ito bilang pag-alaala na si Kristo ay namatay para sa inyo at siya'y mag-iingat ng inyong kaluluwa, katawan, hanggang sa buhay na walang hanggan. At pagkatapos, ibahagi ang tinapay, dinampot ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo na nabubo para sa inyo. Inumin ninyo ito bilang pag-alaala na si Kristo'y namatay para sa inyo at kayo'y maging mapagpasalamat. Mga minamahal ko mga kapatid sa Panginoon, Faith United Methodist Church and also sa Mabini family, narito tayo upang tanggapin ang mga simbolo ng katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. Na bilang katawan, bahagi ng katawan niya, tayo ibinibilang sa pagiging mananampalataya. Unahin natin ang mga bata. Yan. Sige po. Ang sabi sa Bible, sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, nung nakita niya na ang mga bata ay malilikot, makukulit, tatawanan, naghihiyawan, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, huwag ninyo silang sawayin. Hayaan ninyo silang lumapit. Sapagkat sa katulad nila ay nahahayag ang paghahari ng Diyos. Kaya bilang mga bata, sila man ay inosente sa mga bagay katulad nito, pero inalaw ng Diyos na makasama sila sa gawain at maging parte upang maparangalan at makita ang paghahari ng Panginoon, hindi lamang sa panahon noon, maging sa panahon natin ngayon. Okay, mga anak? Kanin ninyo ang simbolo ng katawan at inumin ninyo ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa mga buhay ng iyong mga anak na ito. Sa kailang munting kabataan bilang mga tinawag ninyo, ikaw ang Diyos ang mag-ingat sa kanila. Maging kasiyahan sila sa pamilya, sa iglesia, maging sa kailang eskwelahan na pinapasukan. Thank you, Jesus, dahil sa kanila, nahayag at nahahalintulad ang iyong kaharian. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay? Sige po, susundan po ng mga kabataan. Kabataan tsaka mayap, magsabay na siguro. Yan. Kabataan tsaka mayap. Then after nito, tayo ng lahat. Okay. Oh, yung medyo bata-bata, sige na, sumunod na kayo. At sa mga nasa online, hindi man kayo mahatidan o mabigyan ng mga simbolo na ito, ngunit alalahanin po ninyo na kayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Alalahanin ang mga simbolo, dugo at katawan ng ating Panginoon. Habang tinatanggap natin ang mga simbolo na ito, ay maging mapagpasalamat tayo. Mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos sa inyong kabataan, ibinilang kayo sa paglilingkod sa kanyang kawan, maging mabuti kayong huwaran, ehemplo sa inyong mga kasama at mga kasalamuha, at kayo ay pagpalain ng Diyos sa inyong paglilingkod sa panahong ito. Kanin ninyo ang simbolo ng katawan at inumin ninyo ang simbolo ng dugo ni Kristo. Humayo kayo at maging mapagpasalamat at maging mabuting halimbawa sa lahat ng tao. To God be the glory. Okay, tayo na pong lahat. Kasama na po ang mga taga-Mabini. Sige po.
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos bilang magkakapatid. At bilang magkakapatid, inilagay tayo ng Diyos sa kalagayang ito upang magpasalamat at magpuri. Itaas ang kanyang pangalan. Dakilain si Kristo na ang kanyang anak. Inialay sa krus, namatay, ngunit sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, habang nasa panahon tayo ng katahimikan, ng pagtanggap ng mga simbolo, ito yung panahon, ito yung moment na huwag ninyong kalilimutan. Mga alagad kayo ng Diyos. Mga lingkod kayo ni Kristo. Kanin ninyo mga simbolo na kayo ay mga tinawag ng Diyos bilang bahagi sa paglilingkuran sa Kanya. Inumin ninyo ang simbolo ng dugo na kayo ay pinili upang maglingkod habang buhay sa Kanya. Tumayo kayo, maging matatag, na may kapayapaang buhay, kagalakan, maranasan ninyo, saan man kayo naroon, kasama natin ang Diyos. To God be the glory. Okay, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po at kami ay nagkaisa, nagsama-sama upang tanggapin, Panginoon, ang isang napakagandang ginawa ninyo, alalahanin ang inyong mga nagawa sa amin, lalo't ang inyong kamatayan sa krus ay pinakamalagang nangyari sa buhay ng sangnilikha. Sapagkat ang sumampalataya sa iyo, hindi lamang mabubuhay, kundi mararanasan ang paghahari mula sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga buhay na narito. Tinataas ko po sila bilang kapatid, manggagawa, lingkod, pinili, at tinawag bilang katulad ng mga tupa sa Biblia. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po, umaka po na po tayo. Yan. Tinatawagan ko na po ang mga ninong at ninang. Yan. Tuloy-tuloy po tayo. No? Kasi ang communion at baptism ay dalawang sakramento ng mga Metodista na ito ang pinangahawakan at kinikilala natin. Napakahalaga na ang isang tao mabautismuhan, may kaalaman o wala. Ang mahalaga, siya ay kinikilala bilang bahagi ng paglilingkuran kay Kristo. No? Kaya tinatawagan na po ang mag-asawa at inyong anak. No? Halina po kayo. Mga ninong at ninang, dito na po kayo. Dito ang ninong, doon ang ninang. Dalawa lang ang ninong. Ay, hindi naka-attend. Oh. Oo nga. Okay lang. So, kulang kayo ngayon. Batang Quiapo. Ano ba? Alagad Ricardo.
Ngayon, kayo ang alagad ni Tanggol. Iyon, alagad ng Panginoon. Di ba? Praise God, palakpan ng Panginoon. Di ba? Ibig sabihin, si Kuya natuto sa kanyang pakikinig. I hope and I pray, makabalik kayo dito sa faith. No? Simba kayo, kasama namin kayo sa pagpupuri sa Panginoon. Okay? Mga ninong at ninang, alam niyo po ba kung bakit po ba kayo nandito? Opo. Mga ninang, alam niyo po ba bakit kayo nandito? Yan. Para maging kalawang nanay. Yan. Kalawang magulang. No? Kayo ang kalawang nanay, kayo ang ikalawang tatay. So, ang tawag sa inyo ay godparents. No? Bakit? Sapagkat kayo po ay talaga ng Diyos para sa kaya mga magulang, Ariel and Aisha, maging matatag kayo sa lahat ng hamon ng buhay. No? Ingatan ninyo ang inyong anak. Dalhin niyo siya sa Panginoon habang kayo ay may kalakasan. Ang naglilingkod ng buo sa Panginoon bilang pamilya, pinagpapala niya. Hindi lamang sa material, lalo't sa magandang buhay. Amen? Kaya, Faith Family, andito po ang mga taga-Mabini. Sila po ay naritong uli upang maging bahagi ng napakagandang biyaya ng Diyos katulad ng pagbibinyag dito sa iglesia ng The United Methodist Church. As a pastor ng United Methodist Church, meron nung pinagkaloob sa aking authority na ang pagbibinyag ay tanda, pagkilala sa isang batang itinalaga at siya'y magiging bahagi ng simbahang ito magpakailanman. Amen? Pero lalong magiging bahagi siya ni Kristo, magpaso ang magandang samahan ninyo bilang magkukumari. No? Hindi pagdating ng araw. Kaya sabi ko, wag na kayo magkandila. Bakit? Para hindi na kayo magsulian ng kandila. Ang mahalaga, ang init at naman ninyo mahawakan at sa mga puso ninyo, yan, mai-maintain yan kahit wala kayong hawak. Amen? Basta kayo bilang magkakasama, kalawang nanay, kalawang tatay ni baby, magtulong 100,000,000. Ayun, ibenta mo yung Mabini, pwede rin. No? Ibig sabihin lamang nito, anuman ang maaring maitulong natin, hindi halaga, kundi yung kasiyahan, kasama kayo sa buhay ng batang ito. Amen? Kasi ang mundo mapagbiro eh. Alam niyang wala tayo, pero may Diyos tayo. No? Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin hindi kailanman mapapabaya. Lalo't sa katulad ng batang ito. Ayan. Si Astriel, ilan taon na si Astriel? 10 months. Okay. Kailan mag-11 months to? October 30? 13? 30? September. October 30 ang birthday niya. So, September 11. Nanay, nakalimutan mo na. Tama-tama, anniversary ng church yun. Oh, praise the Lord. No? Oh, simba ha? Hindi sa October, sa Sunday. Okay? Ayun, si ano rin. Oh, magsimba ha? Okay. Halika na, Astrel. Asa si Marlo? Ayun o. Okay, mga kapatid, sa Panginoon, si Astriel ay binibinyagan natin, ano? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.
Sa Faith United Methodist Church. Yan. So siya po ay ganap ng Kristiyano. Okay? Ano sabi mo? Di ba? Siya lang yung bininyagan kong hindi umiyak. Ibig sabihin, sang-ayon siya sa ginagawa ko. Magpapastor ka? Okay, salamat po. Tayo manalangin. Hindi po, tayong lahat tumayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng batang ito, sa kanya mga ninong at ninang at mga gulang. Ikaw ang Diyos ang magpala at mag-ingat. Maging matagumpay si Asriel, Panginoon, kasama ng kanyang pamilya. Tunay, Panginoon, sa piling ninyo, walang mapapahamak, walang maliligaw, at walang masasayang na buhay. Sa inyo namin itinataas ang batang ito at ang kanyang mga magulang. Sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Okay, palakpakan ng Panginoong Diyos. Yan, congratulations sa inyo. Ninong at ninang, mga magulang, pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong anak ay ganap ng Kristiyano. Siya po ay bahagi ng Faith United Methodist Church. Kaya ang kanyang baptismal ay nakalagay doon, Faith United Methodist Church. Yan. Mamaya, magpipirmahan kayo. Okay, mag-alala. Okay? Dito sa Faith Ministry. No? Ministry. Ang mahalaga, mailapit namin kayo sa Panginoon. Masaya kaming mapaglingkuran kayo. I hope and I pray, masaya din kayo sa piling namin. At makabalik kayo sa susunod na linggo. Okay? Palakpakan natin sila, Faith, family. Sabihin na sa kanila, welcome sa inyo, mga kapatid. Ayan. Ano sabihin nyo naman sa amin? Walang anuman. Tara, doon. Magpapatuloy po tayo sa ating pagsamba. Para po sa ating giving of tithes, pledges, thanksgiving for the Lord. Give and it will be given to you, a good measure, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Praise God, all blessings flow. Praise Him, all creatures He belong. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Yes, Lord, salamat po sapagkat sa inyo amin pong nararanasan ang mga biyayang patuloy pong pinagkakalob ninyo sa araw-araw ng aming buhay. Binabalik namin, Panginoon, ang mga handog na ito, pasasalamat, bilang kayo ang pinagmula ng lahat ng bagay, O Diyos, lalot ng buhay. Ikaw ang magpala, siksik, liglig, umaapaw sa iyong mga anak na naroon ang kanilang puso, pakikiisa, lalo't sa larangan ng paghandog. Tinatas namin ang handog na ito bilang tanda na kami, O Diyos, ay nagmamahal sa iyo. Sa pangalan lamang ni Jesus, Amen at Amen. Para po sa ating hymns of dedication and thanksgiving, awitin po natin ang I Surrender All.
All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will never love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy time. Let me feel Thy Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Panginoon, maraming salamat po sapagkat patuloy po naming napatunayan na kapag ka ang buhay ay mula sa iyo o naglilingkod sa iyo, na kahit ano pa mang dumating sa buhay na ito, hindi kailanman makakaranas ng kabigatan. At kung meron man, agad itong masusolusyonan. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo bilang aming Diyos, buhay at tagapagligtas. Humihingi rin, Panginoon, kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawa na hindi ayon sa iyong kalooban. Kung meron man, Panginoon, kaming nagagawa na hindi ayon sa inyo, Lord, patawad po. Kung kami man, O Diyos, ay nakakaranas ng isang sitwasyon na pakiramdam namin na hindi namin kayang bigyan ng solusyon, Lord, patawad po. Dahil naging mahina
ang bawat isa. Sa panahon na kami, O Diyos, ay nakakaranas ng mabigat na hamon ng buhay. Pero Lord, hindi sa pagkakataong ito. Dahil ang inyong mga anak, nakakatiyak po kami, kaming mga anak ninyo, na sa iyo umaasa, sa iyo nananangan, sa iyo nagtitiwala, kailan may hindi makakaranas ng mga hindi magagandang bagay sa buhay na ito. Lord, salamat po sa napakagandang paalala. Ikaw ang dahilan kung bakit kami patuloy na bubuhay. Ikaw din ang dahilan kung bakit patuloy kaming lumalakad at lumalaban sa buhay. Panginoon, patatagin niyo po kami. Palakasin niyo po kami. Hindi lamang sa aspeto ng pisikal, kundi sa aspeto ng espiritual. Palalimin niyo po, Panginoon, kami. At kung kami man ay haharap sa mundong ito, haharap kami, dala namin ang gloria niyo. Dala namin ang magandang aura na si Jesus, ang aming Panginoon, na nagbibigay liwanag, nagbibigay katarungan sa mga buhay na ito. Na ang aming titindigan ay ang katotohanan at katuwiran mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa napakagandang sakripisyo na iyong ipinamuka sa amin, iminulat sa amin. Ang maliit na bagay na paggampan ay nagiging malaki sa inyong harapan. Lalo't kasama ang aming mga puso at buhay. I-bless nyo rin, Panginoon, at samahan ang aming mga kapatid sa Mabini. Ilayo sila sa lahat ng banta ng kapahamakan, karamdaman. Bigyan niyo sila, Panginoon, ng kanilang kabuhayan. Ilayo sila, Panginoon, sa lahat ng anumang ikasasama ng iyong mga anak na ito. At patuloy po ninyong protektahan sila, lalo't ang mga batang nabinyagan, Panginoon, dito sa faith. Sa mga nasa online, sa ibang bansa, Lord, gabayan ninyo at samahan ng iyong mga anak na ito. At ilayo sila sa lahat ng banta ng kapahamakan at karamdaman. At patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang paggabay ninyo. Malayo man sila sa kanilang pamilya, ngunit ikaw na Diyos ang aagapay at mag-iingat sa kanila. In Jesus' name. Sa mga may sakit, kay Jen Micah, in the name of Jesus, healing. Kay Tatay Chito, healing para sa kanyang nararanasang karamdaman. Kalakas at kalusugan sa mga senior. Lord, in Jesus' name, pagpapala ng buhay sa mga may kaarawan, anibersaryo kasal, in the name of Jesus. At the same time, Lord, malusog at malalim na pananampalataya ang igawad ninyo sa amin bilang magkakapatid, bilang bahag-tawan ni Kristo. Mag-iwalay kami ngayon, Panginoon. Ngunit mananatili kaming iisa sa Espiritu at katotohanan. Jesus, ikaw lang ang aming Diyos. Ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoon na buhay magpakailanman. In Jesus' mighty name, amen and amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Humayo tayo ng
Panginoong Kristo ang siyang manangan sa atin bilang anak ng Diyos. Samahan tayo ng banal na Espiritu Santo upang ang kapayapaan, kagalakan, kapanatagan, at pagliligtas ay maranasan natin ngayon, bukas, at magpakailanman